Pipinto ko po tungkol sa puso kong anak. Pagkain niya po sa eskwelahan, ang sabi niya po sa akin, sabi niya, pa, tingnan mo ako, may lagnat ako. Sabi ko, mainit ka. Pinainom ko po ng Bio-G6, sa madaling salita, bilang ang alam ko, lagnat lang. Pinainom ko po siya. Pinapagahan po, papasok siya, hindi siya bumabangon. Sabi ko, huwag ka naman ang pumasok kung kasama pa ang pagkaramdam mo. Ang madaling salita, inano ko po siya, may lagnat pa rin. Pinalim ko siya rin ng gamot para sa lagnat. Hanggang po sa inabot na 4 na araw, hindi pa nawawala. Lagi ko akong puyatong kasi sa gabi, hindi ko siya nilulubayan ng yelo sa ulo kasi maabot ng 39 yung lagnat niya. Sabi ko, ano kaya ito? Naisip ko na dali na siya sa doktor. Dinala ko sa ospital, sa provincial hospital. May kakilala pa akong doktor doon. Ang sabi niya, pa-laboratory mo. Noong pinalaboratory ko po, hinintay ko yung result ng dugo. Ang sabi ng doktor, dengue ito. At yung kanyang platelets, umabot na po sa 106 na lang. Ang tanong ko po sa kanya, ilang ba ang dapat na kailangan platelets ng isang tao? Dapat ika 200 pataas. Pero sabi ng doktor, sabi niya, huwag mo ikang i-confine dyan sa hospital. Iuwi-uwi kayo anak mo. Kung kaya nga ikang uminom ng 1.5 na tubig at saka vitamin C, sa bahay mo na lang alagaan. Ganun pa ginawa ko, sabi ng doktor binigyan niya po ako ng mga vitamin C. Pagdating po sa bahay, tinatanong ko yung anak ko, kung ano ang nararamdaman niya. Sabi niya ba? Sabi niya, sumasakit ng ulo ko, parang nangihina ako. Nag-alala ako. Sabi ko, siya po, naalala ko sinabi ng Diyos sa Jeremias 33:3, sabi niya, pagdating ng kabalisan, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot. Ay magpapakita ko ng mga kamalhang bagay na hindi ko namamalayan. Pagtingin ko po sa lamesa, nahangin yung isang puting barrel. Ibinigay mo sa akin ng kapatid ko yun dahil nakwintuhan niya doon sa isang member dito sa ng kumpanya nito, sa bahay. Sabi niya, ibigay ko sa kuya mo. Kung sumisikip ang dibdib pag napapagod, painom mo yan. Sabi niya, huwag mong bayaran kung hindi ipinto. Sa madaling salita, binigay ko sa akin ng kapatid ko, nilagay ko lang doon sa lamisa, hindi ko ininom. Yung pala may purpose yun, hindi ko alam. Kung tumawag ko sa Diyos, nakakita ko yun. Nilagyan ko kagad ng mineral, sinilo. Sabi ko, anak, kati tayo. Subukan natin to. Palahatin ko sa kanya, palahatin sa akin dahil 4 na kong gabi, nahirapan na rin ako. Kuya na ko lagi. Pinakaramdaman din ako sa sarili ko. Pero, awa ng Diyos, inambagahan, no? Kami ng doktor tumawag sa akin. Pati pa-laboratory mo ka ulit. Pupunta kami na sa malapit na laboratory. Pinatingnan ko po yung dugo niya. Salamat sa Diyos dahil yung 106 na ng gabi na yun, nung uminom siya ng bahay ng gabi ng pinambagahan, 186. Kunsinta po kagad ang kailan niya. Alam ko po, sa panahon ngayon, balisang-balisa ang mga doktor at mga nasa gobyerno kung paano ang gagawin sa lumalagaan ng kaligid. Marami silang pinag-aanohan na ginagawa ng paraan, iniisip kung baka
Kutsinta agad yung nilagdag ng platelets. Narinig ko po na pinabalita sa TV na yung isang dugo na isang bag, ilang platelets lang po ang nakukuha doon. Kaya mayroon na kasalina ng 3 bag, namatay pa rin. Kaya sabi ko, kung nalalaman lang ng mga tao, yung barley, sagot sa problema ng mga namamahala sa tingin. Una sa Diyos, gagawa ko ako. Ang gawa ko. Kaya naniniwala po ako. Kasagutan ito. Ito yung bigay ng Diyos. Kaya, kayo sa nakakalam, na umiinom ng barley, alam ko, hindi tayo matatakot. Dahil alam natin, may barley na ibinigay ang Diyos. Ligtas tayo sa tingin. Salamat sa Diyos.